Isang araw, malalaman din ng buong Maynila kung paano lumuhod sa alabok ang walang hiyang asawa ko habang hawak ko ang pormal na utang ng kanyang kumpanya. Manunood ang buong Haute Couture Society habang ang kanyang taksil na kabit ay nagsusumakit na iligtas ang sarili mula sa kulungan. May isang lihim na audit file sa aking laptop na magpababagsak sa buong buhay nila. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, kailangan ko muna lagpasan ang pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Bumagsak ang malamig na liwanag ng neon sa puting dingding ng silid sa ospital. Bago ko man maipunas ang aking nanginginig na daliri sa basang noo ng aking anak, ang boses mula sa kabilang linya ng telepono ay tumama sa aking pandinig nang may matinding kawalan ng awa. Maribel, huwag ka namang maging masyadong makasarili. Importante ang business conference na ito sa Palawan para sa hinaharap ng pamilya natin. Mag-isa ka muna dyan. Masyado kang exaggerated mag-react sa simpleng lagnat ng bata. Si Arturo, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at pinag-alayan ko ng aking maunlad na karera bilang isang forensic auditor. Arturo, hinihimatay na si Miguel. Nasa St. Luke's kami at kailangan siya ipasok sa Pediatric Intensive Care Unit. Ang sabi ko sa boses na pilit kong pinatatag. Bagaman, ang aking puso ay parang pinipiga sa matinding takot. Puro ka na lang dahilan kapag may malaking oportunidad ako. Ang sigaw niya pabalik, habang sa background ay naririnig ko ang mahinang tunog ng mga alon ng dagat at ang tawa ng isang babae na pilit na pinatatahimik. Uminom lang yan ng paracetamol, gagaling din yan. I am networking with VIP investors right now, Maribel. Do not ruin this night for me. Bago ako nakasagot, pumasok ang doktor kasama ang dalawang nurse. Ang paulit-ulit na pagtunog ng aparatong sumusukat sa tibok ng puso ng aking 3 linggong sanggol ay lalong bumilis. Mrs. Wolf, tumataas po ang lagnat ng baby sa 40 degrees. At nagkakaroon na po siya ng bahagyang panginginig, ang mabilis at seryosong pahayag ng doktor. Kailangan na natin siyang i-admit sa PICU sa loob ng susunod na 15 minuto para maiwasan ang pinsala sa kanyang utak. Kailangan ninyo pong maglabas ng 150,000 piso para sa paunang deposito sa billing counter. Mabilis akong tumakbo patungo sa cashier habang hawak ang aking pitaka. Inabot ko ang aming joint credit card na pinalalakad ni Arturo. Pagkaraan ng ilang segundo ng pagpindot ng cashier sa machine, tiningnan ako ng babae nang may pag-aalinlangan. Ma'am, decline po ang card ninyo. Insufficient funds po. Kumunot ang aking noo. Paanong declined? May 250,000 pa kami dyan kahapon. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang opisyal na electronic receipt notification sa screen ng aking telepono mula sa isang luxury resort sa El Nido, Palawan. Thank you, Mr. Arturo Wolf, for confirming your payment of 250,000 pesos for the Ocean Presidential Villa under Mrs. Clarissa Vizcarra Wolf. Sinaid ng sarili kong asawa ang aming joint account, ang perang inipon ko mula sa aking mga nakaraang proyekto, upang ipangregalo ng magdamag na luho sa kanyang kabit, habang ang aming nag-iisang anak ay nag-aagaw buhay sa ospital. Napatigil ang mundo ko. Ang init ng dugo na kanina ay nagpapatakbo sa aking mga ugat, ay mabilis na napalitan ng isang napakalalamig na katotohanan. Ang bawat luha na nagbabadya sa aking mga mata ay biglang natuyo. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagwala. Ang matinding sakit ay tuluyang namuo bilang isang matigas at pinal na bato sa loob ng aking dibdib. Tumingin ako sa cashier nang may kumpletong kaginhawaan sa mukha. Inilabas ko ang aking itim na credit card, ang aking personal at lihim na corporate account na hindi kailanman nalaman ni Arturo mula noong nagbitiw ako sa aking kumpanya. Gamitin mo ito, ang banayad, ngunit mabilis kong utos. Siguraduhin mong maipapasok agad ang anak ko sa PICU. Nang maayos ang mga papeles at maipasok na si Miguel sa ligtas na kwarto sa ilalim ng pangangalaga ng mga dalubhasang doktor, umupo ako sa gilid ng kama ng aking anak. Inayos ko ang maliit niyang blusa, pinunasan ang kanyang noo, at pinalipas ang ilang minutong paghinga ng malalim. Dinagil ko ang screen ng aking telepono at nag-type ng maikling mensahe para kay Arturo. Magpakasaya ka sa Palawan, Arturo.
Siguraduhin mong sulit ang bawat sentimo ng perang ginagastos mo ngayong gabi. Hindi na ako naghintay ng kanyang sagot. Inilabas ko ang aking profesional na laptop mula sa bag. Ang laptop na hindi ko ginamit ng halos 2 taon mula noong pinili kong maging isang simpleng may bahay. Ako si Maribel. Ako ang dating senior forensic auditor na nagpabagsak sa 5 malalaking kumpanyang sangkot sa laundering sa Makati bago ako naniwala sa mga sweet promises ng isang lalaking walang kwenta. Binuksan ko ang cloud storage ng Wolf Architecture Corporation. Dahil ako ang nagtatag ng accounting architecture ng kanyang kumpanya, noong nagsisimula pa lang kami, ang aking master administrative key ay nananatiling nakatago sa ilalim ng aking lumang corporate email address. Si Arturo, sa kanyang labis na kapabayaan at kawalan ng kaalaman sa teknolohiya, ay hindi kailanman nag-abala na palitan ang mga master permission. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Wala ni isang panginginig. Sa loob ng 10 minuto ng masusing pagsuri sa mga digital ledger, lumabas ang buong katotohanan. Hindi lang simpleng pambabae ang ginagawa ni Arturo. Ginamit niya ang kumpanya upang kumuha ng 10 milyong pisong ilegal na pautang mula sa mga kaduda-dudang lending syndicate at inilagay niya ang aking pangalan bilang co-guarantor gamit ang aking palsipikadong lagda. Ang mga pondo ay unti-unting inililipat sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Clarissa Vizcara. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi sa gitna ng katahimikan ng kwarto sa ospital. Hindi ako tatawag ng pulis ngayon. Hindi ako magsisigaw sa social media. Sa halip, ginawa ko ang unang hakbang sa aking malinis na paghihiganti. Pinalitan ko ang lahat ng primary security clearance ng kumpanya. Inilipat ko ang administrative authority ng lahat ng corporate bank accounts patungo sa isang temporary holding trust na tanging ako lamang ang may hawak ng susi. Inilakip ko rin ang resibo ng kanyang luxury villa sa Palawan bilang opisyal na ebidensya ng maling paggamit ng corporate funds para sa paparating na tax audit ng BIR. Isang automated notification ang dahan-dahang lumabas sa gitna ng aking screen. Administrative Authority Transfer of Wolf Architecture Corporation initiated. Full corporate lockdown in 48 hours. Isinara ko ang aking laptop nang walang anumang ingay. Tumingin ako sa tulog at tahimik na mukha ni Miguel. Hinalikan ko ang kanyang maliit na kamay at inilagay ang aking kamay sa kanyang dibdib. Magsaya ka muna sa Palawan, Arturo. Dahil sa loob ng 48 oras, babawiin ko ang bawat solong bagay na itinayo ko para sa iyo. Lumipas ang magdamag na halos hindi man lang nagbago ang posisyon ng aking katawan sa tabi ng duyan ng aking anak. Nang sumikat ang araw sa labas ng bintana ng St. Luke's, bumaba na ang lagnat ni Miguel sa ligtas na antas. Tahimik na siyang natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay banayad na tumataas at bumababa. Bago ko man maibaba ang aking tasa ng kape sa mesa, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Milagros Wolf. Nakasuot siya ng mamahaling bestida na kulay violet, may bitbit na limited edition na Italian leather bag, at mabaho ang paligid sa matapang niyang pabango. Ni hindi man lang siya lumapit sa kuna ng aking anak upang silipin kung buhay pa ang kanyang apo. Sa halip, dinala niya ang kanyang nananaliksik na tingin diretso sa aking mga mata. Maribel, ano na naman itong nababalitaan kong kabaliwan mo? Ang maanghang niyang bungad, ang boses ay puno ng pangingibabaw. Pinagbawalan mo raw ang credit card ni Arturo habang nasa napaka-importanting business trip siya sa Palawan. Napaka-unreasonable mong babae ka. Isang simpleng lagnat lang ng bata, gumagawa ka agad ng iskandalo sa ospital. Hindi ka man lang ba nag-iisip sa reputasyon ng pamilya natin? Tumingin ako sa kanya nang walang anumang emosyon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan at inayos ang lukot ng aking palda. Tita Milagros, ang anak ko ay nag-agaw buhay sa Pico kagabi, habang ang anak ninyo ay nagpapakasasa sa luxury villa sa El Nido kasama ang ibang babae. Ang sagot ko sa boses na kasing lamig ng yelo sa baso. Bahagyang nagbago ang mukha ng aking biyenan, ngunit mabilis niyang itinuwid ang kanyang taytay at itinaas ang kanyang baba. Ginamit niya ang lumang sandata ng mga tradisyonal na pamilya, ang manipulasyon ng utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumanggap sa iyo noong wala ka pang pangalan sa Maynila?
ang sigaw niya habang itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha. Ang pamilya Wolf ang nagbigay sa iyo ng tahanan. Utang mo sa amin ang lahat ng mayroon ka ngayon. Ang isang mabuting asawang Pilipina ay marunong magtiis, magpaubaya, at magpatawad para sa utang na loob sa pamilya. Hindi ka dapat nagdudulot ng hiya sa amin dahil lang sa kaunting pagkakamali ng isang lalaki. Isang maikling ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Isang ngiting walang kaunting init. Tita Milagros, huwag ninyo pong baliktarin ang katotohanan, ang sabi ko. Habang mabilis na lumalapit sa kanya, dahilan upang napaatras siya ng isang hakbang. Ang bahay sa Forbes Park na tinitirhan ninyo ngayon at ang buwanang amortization ng kumpanya ni Arturo sa nakalipas na 5 taon ay hindi galing sa pamilya Wolf. Galing iyon sa personal auditing retainer fees ko noong ako ang nagpapasok ng milyon-milyon sa bangko, habang si Arturo ay nagpapasikat pa lang ng walang sariling pera. Nangatal ang mga labi ni Doña Milagros. Namula ang kanyang mukha sa matinding pagkagulat sa aking katapangan. Napakawalan mong galang ang nanginginig niyang boses. Paninirang puri yan sa anak ko. Kung magwawala ka at gagawa ng iskandalo sa publiko, ikaw ang masisira. Ang hiya ng pamilya Wolf ay hindi mo pwedeng tapak-tapakan. Ang hiya ninyo, tita, ay nakasalalay sa kung gaano kabilis niyong mababayaran ang 10 milyong pisong pautang na ginawa ng anak niyo gamit ang palsipikadong lagda ko. Ang mabilis kong ganti, bawat salita ay parang isang hotdog na tumama sa kanyang dibdib. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo at mag-impake. Dahil ang bahay sa Forbes Park ay kasama sa mga asset na ipatitigil ko bukas. Wala nang naisagot si Doña Milagros. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding sindak bago siya mabilis na tumalikod at patakbong lumabas ng silid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay mabilis na tumatama sa sahig ng pasilyo. Pagkaalis ng aking biyenan, kinuha ko ang aking bag at bumaba sa private lounge sa ground floor ng ospital. Sa isang sulok ng coffee shop, naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting suit at may hawak na mamahaling pearl necklace. Si Doña Imelda Santos, ang pinakamayamang real estate developer sa BGC at dating pinakamalaking kliyente ng aking kumpanya. Maribel, hinding-hindi ako nagkamali sa iyo noong sinabi kong ikaw ang pinakamagaling na auditor na nakilala ko. Ang salubong ni Doña Imelda habang pinauupo ako sa kanyang tabi. Natanggap ko ang email mo kagabi. Totoo ba ang mga numero na ipinadala mo? Inilapag ko sa mesa ang isang kapal ng mga formal na dokumento. Tita Imelda, ginamit ni Arturo ang pangalan ng Santos Real Estate Project upang kumuha ng iligal na pautang at mag-transfer ng pondo sa kanyang lihim na account. Ang direktang pahayag ko. I can clean your books and legally isolate your investments from Arturo's liabilities before the BIR files charges. In exchange, kailangan ko ang suporta ng iyong legal team at ang lakas ng iyong pangalan kapag sinimulan ko na ang buong asset freeze bukas. Tiningnan ni Doña Imelda ang mga dokumento. Isang matalas at hanggang-hangang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Inabot niya sa akin ang isang mainit na tasa ng tsokolate at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay. Hindi mo kailangang maging martir para maging mabuting ina, Maribel. A smart Filipina knows when to protect her empire and cut off the leeches. Ang mahinahon ngunit makapangyarihan niyang pangaral. Makukuha mo ang buong suporta ng Santos Group. Wawasakin natin ang mga mandaraya. Habang tinitingnan ni Doña Imelda ang huling pahina ng audit report, bigla siyang natigilan at itinuro ang isang kumpirmasyon ng bank wire transfer. Maribel, tingnan mo itong offshore transfer code sa ilalim ng Project M, ang sabi niya, habang kumukunot ang noo. Hindi lang ito lokal na account ni Arturo. May isang tao mula sa isang kumpanya sa Singapore na nagpasok ng 20 milyong piso sa kanyang dummy account 2 linggo na ang nakalipas. Hindi nag-iisa si Arturo sa larong ito. Napatitig ako sa code sa papel. Bago ko man maiproseso ang bagong misteryong ito, nanginginig na naman ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Tumatawag si Arturo mula sa Palawan. Pinalipas ko ang 3 beses na pag-vibrate bago ko pinindot ang speaker button. Maribel, sweetheart, ang boses ni Arturo mula sa kabilang linya, pilit na ginagawang malambot at nag-aalala ang kanyang tono.
I just saw your text message. Are you crazy? Is Miguel okay? Nakasilent ang phone ko kagabi dahil sa napakahabang business dinner kasama ang mga investors. Nagmamadali na akong umuwi ngayon din. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, malinaw na lumabas mula sa background ng kanyang telepono ang manipis at demanding na boses ng isang babae. Arturo, babe, nasaan na yung silk bathrobe ko? Can you tie it for me please? Napatigil si Arturo sa kabilang linya. Naririnig ko ang mabilis niyang pagtakip sa microphone ng kanyang telepono habang bumubulong ng galit sa kanyang kasama. Tumingin ako kay Doña Imelda, na dahan-dahang umiling sa kababawan ng pagpapanggap ni Arturo. Huminga ako ng malalim at sa isang napakatahimik ngunit nakamamatay na boses, sinagot ko ang aking asawa. Huwag ka nang magmadali, Arturo. Isuot mo muna ang bathrobe ni Clarissa. Magsaya ka ngayong gabi sa Palawan dahil bukas, wala ka nang babalikang kumpanya. Pinindot ko ang red button at tuluyang pinatay ang aking telepono. Tanghali na nang makauwi si Arturo mula sa Palawan. Pumasok siya sa aming tahanan na may dalang maliit at murang kahon ng dried mangoes. Isang nakakatawang pasalubong para sa asawang halos mawala ng anak habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Inilapag niya ang kahon sa mesa at agad na lumapit sa akin nang may maamong mukha. Pilit na ginagaya ang isang nag-aalalang ama. Maribel, sweetheart, ang panimula niya habang binubuksan ang kanyang mga bisig para yakapin ako. I am so sorry tungkol kagabi. Masyado lang akong na-stress sa conference. At yung boses ng babae na narinig mo, that was just a resort staff, handing me extra towels in the lobby. Sobra ka lang napapranoid dahil sa pagod sa ospital. Umiwas ako ng bahagya at pilit na nagpakita ng isang simpleng pagtango. Ito ang aking vobok, ang perpektong maskara ng isang sunod-sunuran at utu-utong asawa. Ganun ba? Ang malamig ngunit mahinhin kong tugon habang iniaayos ang mga gamit ni Miguel. Baka nga nagkamali lang ako ng dinig. Masyado lang akong natakot sa lagnat ng bata. Isang nakakairitang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ni Arturo. Akala niya ay naniwala ako muli sa kanyang mga dula-dulaan. Akala niya ay hawak pa rin niya ako sa kanyang mga kamay. Umupo siya sa kanyang desk sa opisina at dahan-dahang hinimas ang kanyang bagong bili na mamahaling Rolex watch. Ang kumikinang na ginto ng relo ay hiram na liwanag lamang mula sa perang ninakaw niya sa pamilya at sa kumpanya. Hindi niya alam na ang resibo ng mismong relong iyon ay nakalapip na sa aking ebidensya para sa korte. Isang formal na patunay ng kanyang maling paggastos ng corporate funds. Mabuti naman at naintindihan mo, ang sabi niya, habang buong kapangyarihang ipinapatong ang kanyang mga binti sa mesa. Basta huwag ka nang makikialam sa mga accounts ng kumpanya. Ako ang lalaki, ako ang dapat humahawak ng pera. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag at inilapag ito sa harap niya kasama ang isang mamahaling ballpen. Arturo, bago ka pumunta sa opisina, pakipirmahan muna itong routine BIR Tax Authorization and Audit Compliance Form para sa year-end filing, ang mahinahon kong utos. Kailangan ito ng accounting department para hindi ma-penalty ang proyekto natin sa Santos Group. Dahil sa kanyang matinding kabulagan at paniniwala na wala akong alam sa tunay na nangyayari, hindi man lang nag-abala si Arturo na basahin ang maliliit na letra sa ibabang bahagi ng dokumento. Hindi niya alam na ang kanyang pinal na lagda ay nagbibigay ng formal na pahintulot sa Bureau of Internal Revenue at kay Doña Imelda Santos na buksan ang lahat ng kanyang mga lihim na bank account sa buong bansa. Mabilis niyang pinirmahan ang papel nang may kasamang yabang. Sabi ko na nga ba, hindi mo rin ako kayang tiisin, ang bulong niya habang iniaabot pabalik ang folder. Good girl, Maribel. Sa mismong sandaling iyon, isang bell ng pinto ang tumunog mula sa labas. Pumasok ang aming kasambahay na may dalang isang napakalaking buke ng mga pulang rosas na nanggaling sa isang mamahaling florist sa Makati. Inabot ni Arturo ang bulaklak nang may kaba sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis ko itong kinuha bago pa niya maitago ang maliit na card na nakasaksak sa gitna ng mga rosas. Binasa ko ang nakasulat sa card ng malakas at malinaw. To my unstoppable architect Arturo, thank you for the wonderful night in El Nido. See you at the condo tonight. Love, Clarissa. Pumutla ang mukha ni Arturo
Mabilis niyang inagaw ang card at pilit na tumawa ng pilit. Business partner lang yan, Maribel. Nagbibiro lang si Clarissa. Alam mo naman ang mga modernong babae ngayon sa corporate world. Ang utal-utal niyang paliwanag habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumingin ako sa kanya nang walang kaunting galit sa aking mukha. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono at mabilis na kinunan ng malinaw na larawan ng card at ang resibo ng bulaklak. Huwag kang mag-alala, Arturo. Hindi ako galit, ang banayad kong sagot, habang inilalagay ang larawan sa digital folder para sa forensic investigation. I just like keeping record of your business partners. Pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Dinagil ko ang screen ng aking telepono at binuksan ang isang nakatagong encrypted email mula sa BIR Fraud Investigation Unit. Kinakumpirma nila na ang opisyal na raid at pagpapatigil sa mga asset ni Arturo ay nakatakda na para sa gabi ng bukas. Pagkaraan ng ilang oras, kumatok si Arturo sa aking pinto. Nakasuot na siya ng isang napakagandang itim na tuksedo. Mukhang napakagwapong arkitekto na handang lumakad sa red carpet. Hawak niya ang isang mamahaling velvet red invitation card para sa Grand Architectural Gala sa Shangri-La, Manila. Maribel, ang sabi niya habang itinataas ang kanyang chin ng may labis na pagmamayabang. I want you to attend the Shangri-La Gala tomorrow night. Bilang asawa ko, kailangan mong tumayo sa tabi ko habang tinatanggap ko ang Architect of the Year Award. Ipakita natin sa buong Maynila kung gaano kalaki ang tagumpay ng Pamilya Wolf. Inabot ko ang pulang imbitasyon mula sa kanyang kamay. Ang makinis at mamahaling papel ay tila isang hatol ng kamatayan na nakabalot sa ginto. Akala ni Arturo ang gabing iyon ang magiging coronation ng kanyang kadakilaan. Hindi niya alam na ang Shangri-La Gala ay magiging entablado ng kanyang pampublikong pagbitay. Tumingin ako sa kanya ng may malamig at nakamamatay ng ngiti. Pupunta ako, Arturo, ang mahinahon kong panata. Sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang gabing iyon sa buong buhay mo. Nakatayo ako sa tapat ng malaking salamin sa lobby ng Grand Ballroom sa Shangri-La, Manila. Ang pulang bestida na aking napili ay gawa sa mamahaling seda na gumagapang sa aking katawan nang may sukdulang kaanghangan. Nakaayos ang aking buhok sa isang eleganteng bun at ang emerald necklace na hiram ko sa koleksyon ni Doña Imelda Santos ay kumikinang sa ilalim ng mga mamahaling ilaw. Hindi na ako ang mahinhin at simpleng may bahay na nakapambahay lamang habang naghihintay sa bahay. Ngayong gabi, ako ang huling hahatol. Pumasok ako sa ballroom kung saan nakatipon ang pinakamayamang tao sa Maynila. Mga negosyante, politiko, at mga sikat na personalidad sa lipunan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Arturo kasama si Clarissa. Nakasuot si Clarissa ng isang mamahaling gintong bestida. Nakahawak sa bisig ni Arturo ng may labis na pagmamayabang. Si Doña Milagros naman ay nakaupo sa VIP table. Nakataas ang baba at buong giting na ipinagmamalaki ang kanyang anak sa mga katabi niyang matataas na ginang. Nang makita ako ni Arturo, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat sa aking hitsura. Ngunit mabilis na pinalitan ng kanyang kayabangan ang kanyang mukha. Akala niya ay nag-ayos ako ng ganito upang maging palamuti sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Napakaganda mo ngayong gabi, Maribel, ang bulong ni Arturo habang lumalapit sa akin at humahawak sa aking baywang para sa mga litratista. Mabuti naman at nalaman mo kung paano mag-ayos para hindi ako mapahiya. Hindi ako kumibo. Isang malamig at pormal na ngiti lamang ang aking ibinigay sa mga kamera. Pagkaraan ng ilang minuto, pinatunog ng MC ang mikropono at tinawag si Arturo sa entablado upang tanggapin ang pormal na parangal bilang Architect of the Year. Umakyat si Arturo sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan ng tao. Hawak niya ang gintong trofeo at nagsimula siyang magtalumpati ng may labis na pagpapanggap. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, ang sigaw ni Arturo sa mikropono habang nakatitig ng may malagkit na tingin kay Clarissa sa audience. Ito ay para sa taong naging tunay na inspirasyon ko sa bawat gusaling itinayo ko. Ang taong nagbigay sa akin ng sigla upang maabot ang pangarap na ito. Bahagyang nagbulungan ang mga tao sa talumpati ni Arturo dahil nakatingin siya kay Clarissa sa halip na sa akin na kanyang legal na asawa.
Si Clarissa naman ay kumikislap ang mga mata sa katuwaan. Akala niya ay siya na ang nagwagi sa buong laro. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang malalaking pintuang gawa sa mahogany sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Doña Imelda Santos, kasama ang 5 opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue Fraud Investigation Division at ang mga federal na abogado ng bangko. Bago pa makapag-react ang mga security guard, ang malaking LED screen sa likod ni Arturo sa entablado ay biglang nagkaroon ng bahagyang paggalaw. Ang promotional video ng kanyang kumpanya ay tuluyang napalitan ng isang napakalaking digital audit file. Lumabas sa buong screen ang mga pulang letrang nakasulat sa malalaking font. Forensic Audit Report, Wolf Architecture Corporation. Sa ilalim nito, malinaw na nakalathala ang 15 milyong pisong iligal na pautang, ang mga pondo ng Santos Group na inilipat sa mga dummy account, at ang opisyal na resibo ng Palawan trip para sa Ocean Presidential Villa sa ilalim ng pangalan nina Arturo Wolf at Clarissa Vizcarra, na may petsa ng mismong gabing nag-aagaw buhay ang aming anak sa ospital. Lumabas din sa malaking screen ang larawan ng card ng mga pulang rosas na ipinadala ni Clarissa. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong ballroom bago ito pinalitan ng malakas na bulungan at sigawan ng mga tao. Ang mga reporter mula sa iba't ibang TV network ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa screen at sa namumutlang mukha ni Arturo sa entablado. Ano ito? This is a technical glitch. Pakipatay ang screen. Ang sigaw ni Arturo sa mikropono habang nanginginig ang kanyang buong katawan at natataranta sa entablado. Lumapit ang pinuno ng BIR sa mikropono sa tulong ng mga guwardya. Mr. Arturo Wolf, sa bisa ng audit authorization na pinirmahan mo at ng utos ng korte, ang lahat ng corporate bank accounts at assets ng Wolf Architecture Corp ay pormal ng frozen para sa investigasyon ng tax evasion at malakihang pagnanakaw. Nagkagulo ang buong silid. Lumapit ang isang abogado ng bangko kay Clarissa na nakatayo sa tabi ng VIP table. Miss Vizcarra, ang paunang bayad para sa iyong kondominium sa BGC ay pormal na binabawi ng korte dahil ito ay galing sa iligal na pondo ng kumpanya. Pumutla si Clarissa. Humarap siya kay Arturo sa gitna ng napakaraming tao at nagsimulang sumigaw ng may matinding galit. Sinungaling ka, Arturo. Sabi mo malinis ang perang ibinayad mo sa kondo ko. Pinahamak mo ako, ang sigaw ni Clarissa habang pilit siyang inilalayo ng mga tao. Pumunta ako sa harap ng entablado habang hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Tumingin si Arturo sa akin mula sa entablado. Ang kanyang mga mata ay balot ng matinding takot, pagkagulat at pagsisisi. Maribel, ang utal niyang boses na narinig sa buong ballroom. Ikaw ang gumawa nito. How could you ruin me? Tumingin ako sa kanya nang may kumpletong kawalan ng awa. Ang boses ko ay mananatiling banayad, malinaw, at nakatatak sa pandinig ng lahat ng tao. Hindi kita sinira, Arturo. Sinira mo ang sarili mo noong pinili mong ipagpalit ang anak natin sa luho at pagsisinungaling. Dahan-dahan kong inalis ang aking platinum wedding ring mula sa aking daliri. Inilagay ko ang singsing sa ibabaw ng baso ng champagne at pinanood ko ang marahang paghulog ng bakal patungo sa ilalim ng kumukulong gintong inumin. Inilapag ko ang baso sa gilid ng entablado. Inayos ko ang aking emerald earring nang may napakatahimik at napakapait na ngiti sa aking mga labi, habang sa aking likuran ay nagkukumahog ang mga reporter at pulis sa paligid ng nanginginig na si Arturo. Nang tumalikod ako upang lumabas ng ballroom, napansin ko ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng madilim na suit na nakatayo sa gilid ng VIP exit. Tahimik niyang kinuha ang isang litrato ko gamit ang kanyang kamera, dahan-dahang tumango bilang tanda ng matinding respeto, at mabilis na naglaho sa gitna ng napakaraming tao. Sa kabilang sulok naman, si Doña Milagros, na hindi kinaya ang matinding hiya ng pampublikong pagkakabunyag ng kanilang kababawan sa harap ng buong Maynila, ay napaluhod sa pulang kapet habang hawak ang kanyang dibdib, habang ang kanyang anak na si Arturo ay pinalilibutan ng mga abogado na nag-aabot ng mga pormal na demanda. Inilakad ko ang aking mga sapatos palabas ng Shangri-La, Manila. Sa wakas, ang gabi ay muling naging akin. Matapos ang iskandalo sa Shangri-La,
Inihanda ko na ang mga papeles para sa paglabas ni Miguel sa ospital. Ligtas na ang aking anak at ang kanyang lagnat ay tuluyan ng nawala. Ngunit bago ko man maipasok ang kanyang mga gamit sa sasakyan, bumukas ang pinto ng private lounge. Pumasok si Doña Milagros. Bagaman nakalabas siya sa ospital, matapos ang kanyang mabilis na paninikip ng dibdib kagabi, wala na ang kanyang dating karangyaan. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay balot ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Maribel ang sigaw niya habang mabilis na lumalapit sa akin. Winalang hiya mo ang pamilya natin. Kung hindi mo iuurong ang mga demanda sa anak ko ngayon din, sisiguraduhin kong kukunin namin si Miguel mula sa iyo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko sa korte para ipalabas na hindi ka karapat-dapat na ina dahil sa ginawa mong pagsira sa sarili mong pamilya. Umayos ako ng tayo, tumingin ako sa kanya nang may malamig at walang katapusang kapayapaan sa aking mukha. Kinuha ko ang isang brown envelope mula sa aking bag at inilapag ito sa mesa, sa pagitan naming dalawa. Tita Milagros, bago ninyo subukang kukunin ang anak ko, pakibasa muna ang mga dokumentong iyan, ang mahinahon kong utos. Dahan-dahang binuksan ng aking biyenan ang sobre. Lumabas doon ang mga opisyal na record mula sa Resorts World Manila at Soler Casino, kasama ang forensic accounting report na nagpapakita na gumamit siya ng 5 milyong piso mula sa kumpanya ni Arturo upang pambayad sa kanyang sariling mga utang sa pagsusugal sa nakalipas na 2 taon. Pumutla ang mukha ni Doña Milagros. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi. Kung susubukan ninyong galawin ang kustodi ng anak ko, ang patuloy kong boses habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, gagamitin ko ang mga record ng casino debts ninyo upang patunayan sa korte na kayo ay isang gambling addict at co-conspirator sa pagnanakaw ng inyong anak. Sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magkakasama ni Arturo. Napatakip ng bibig si Doña Milagros. Wala nang lumabas na kahit anong salita sa kanyang mga labi. Ang dating maotoridad at nagmamagaling na ina ng pamilya Wolf ay tuluyang naubusan ng lakas, nanlalambot na napaupo sa sofa habang nakatitig sa mga papel ng kanyang sariling kasalanan. Inilagay ko si Miguel sa kanyang car seat at lumabas ako patungo sa parking lot ng ospital. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila. Sa tabi ng aking sasakyan, nakatayo si Clarissa. Basa ang kanyang mamahaling damit, gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang naghihintay sa akin. Akala mo ba panalo ka na, Maribel? Ang sigaw ni Clarissa sa gitna ng patak ng ulan habang lumalapit sa pinto ng aking kotse. Arturo loves me. Kahit ikulong mo siya, hihintayin ko siya. Hindi mo kayang sirain ang pagmamahal niya sa akin. Isinara ko ang pinto sa likod kung saan nakaupo ang aking anak. Humarap ako kay Clarissa at inabot sa kanya ang isang folder ng mga dokumento mula sa BIR Fraud Investigation File. Basahin mo iyan, Clarissa, ang malamig kong pahayag habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa aking payong. Inagaw ni Clarissa ang folder at binuksan ito. Lumabas doon ang mga formal na corporate board resolution kung saan inilagay ni Arturo ang pangalan ni Clarissa bilang Chief Operating Officer at Procurement Director ng kanyang kumpanya. Anong ibig sabihin nito? Ang utal na tanong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Ibig sabihin, Clarissa, ang paliwanag ko nang may pait ng ngiti. Pinalabas ni Arturo na ikaw ang nag-apruba ng lahat ng mga peking resibo at tax evasion schemes. Kapag pumasok ang kasong syndicated estafa ngayong linggo, ikaw ang primary suspect na makukulong ng walang bail. Ginawa kanyang tagasalo ng lahat ng kanyang kasalanan habang ang tunay na pera ay inilipat niya sa isang lihim na account. Nabitawan ni Clarissa ang folder. Ang mga papel ay nahulog sa basang semento ng parking lot. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding kabatiran. Ang lalaking inakala niyang nagmamahal sa kanya ay ginamit lamang pala siya bilang isang sakripisyo upang iligtas ang sariling balat. Napasigaw si Clarissa sa matinding sakit at galit sa gitna ng ulan. Napaluhod sa putik habang umiiyak ng walang patid. Sinungaling siya, ginamit lang pala niya ako. Ibibigay ko sa pulis ang lahat ng chat history, voice notes at bank transfers niya. Sisiguraduhin kong makukulong siya.
Ang sigaw ni Clarissa sa gitna ng kanyang mga luha. Pumasok ako sa loob ng aking kotse. Tiningnan ko si Clarissa mula sa tuyo at ligtas kong upuan. Ibinigay ko sa kanya ang isang pormal, pino, ngunit nakamamatay na pagtango bago ko dahan-dahang itinaas ang automatikong salamin ng aking kotse. Pinuputol ang kanyang mga sigaw at ang lamig ng ulan sa labas. Naiwan si Clarissa na nakaluhod sa putik. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalutan ng dumi, habang ang aking sasakyan ay dahan-dahang umalis. Habang nagmamaneho ako patungo sa aking bagong tahanan, napansin ko ang isang brown envelope na nakapatong sa passenger seat. Isang sobre na hindi ko alam kung paano napunta doon. Binuksan ko ito habang nakatigil sa red light. Sa loob ay may mga lumang dokumento ng sangla na nagpapatunay na 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilya ni na Arturo ay baon na sa utang. At ang tanging nakapagligtas sa kanila ay ang aking personal na pera noong kami ay ikasal. May kasama rin itong maikling sulat mula sa hindi kilalang tao. The truth will always set you free, Maribel. Sa mismong sandaling iyon, ang aking telepono ay naglabas ng isang opisyal na legal notification mula sa bagong abogado ni Arturo. Isang formal na supina mula sa korte ang ipinadala sa akin na humihingi ng emergency petition para sa spousal support at paggamit ng conjugal funds upang ipambayad sa kanyang 10 milyong pisong bail para makalabas ng kulungan. Tumingin ako sa rearview mirror at ngumiti ng malamig. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayong gabi ako na ang humahawak ng lahat ng alas. Naharang ng aking legal team ang petisyon ni Arturo na gamitin ang aming pondo para sa kanyang piyansa. Ngunit sa tulong ng kanyang ina na nagbenta ng kanilang natitirang mga alahas at nangutang sa mga malalapit na kamag-anak, nakalabas si Arturo sa kulungan sa ilalim ng isang pansamantalang bail habang hinihintay ang paglilitis. Kinagabihan, habang inihahanda ko ang mga gatas at damit ni Miguel sa aming tahanan, narinig ko ang mabilis na pagbubukas ng pinto sa unahan. Pumasok si Arturo nang walang paalam. Ginamit niya ang lumang duplicate key na hindi ko pa napapalitan. Wala na ang dating mayabang at eleganteng arkitekto na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang polo ay lukot-lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay balot ng matinding kawalan ng pag-asa at kalasingan. Maribel ang sigaw niya habang patakbong lumalapit sa akin. Bago ko man siya mapigilan, bigla siyang lumuhod sa semento sa harap ko. Inabot niya ang ibaba ng aking palda habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mukha. Maribel, patawarin mo ako. Magmamakaawa ako sa iyo. Ang hikbi niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Nagawa ko lang ang lahat ng iyon dahil sa matinding pressure sa negosyo. Gusto ko lang magtayo ng isang malaking imperyo para sa inyo ni Miguel. Natukso lang ako kay Clarissa, ngunit wala siyang kwenta sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, Maribel. Patawarin mo ako para sa pamilya natin. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinatatayuan. Wala ni isang patak ng luha sa aking mga mata. Wala ni kaunting awa sa aking dibdib. Ang kanyang dula-dulaan ay hindi na gumagana sa akin. Arturo, ang banayad kong boses. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyong sumaksak sa kanyang pride. Ang lalaking nag-iwan sa kanyang anak habang nag-aagaw buhay sa ICU para makipagtalik sa Palawan ay walang karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko. You didn't do it for us, Arturo. Ginawa mo ang lahat ng kababawan na iyon para sa sarili mong masamang hangarin. Pumutla ang mukha ni Arturo. Tumayo siya mula sa kanyang pagkaluhod at ang kanyang pagmamakaawa ay mabilis na pinalitan ng matinding galit. Anak ko rin si Miguel. Ang sigaw niya habang itinuturo ang stroller kung saan natutulog ang bata. Hindi mo siya pwedeng ipagkait sa akin. Kukunin ko ang anak ko. Mabilis siyang humakbang patungo sa stroller. Ngunit bago pa man niya madapuan ng kamay ang aking anak, mabilis akong humarap sa kanya at humarang sa kanyang daan. Inilabas ko ang isang formal na pampublikong dokumento mula sa aking bag, isang temporary protection order sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Children Act na inilabas ng barangay at ng korte. Itaas ko ang aking kamay at nagbigay ng hudyat sa labas ng pinto. Pumasok ang 3 guwardya ng subdibisyon kasama ang 2 barangay. Tanod na kanina pa naghihintay sa bakuran. Mr. Wolf,
Ang pahayag ng kapitan ng tanod, habang humahawak sa balikat ni Arturo. May umiiral na protection order si Mrs. Wolf laban sa inyo. Nilabag ninyo ang batas sa pagpasok sa bahay na ito. Kailangan nyo nang sumama sa amin sa barangay hall. Sinubukan ni Arturo na magpumiglas, ngunit mabilis na hinawakan ng mga gwardya ang kanyang dalawang kamay at dahan-dahan siyang hinalat palabas ng pinto. Maribel, sisiguraduhin kong magsisisi ka, ang sigaw ni Arturo habang ina-eskortan siya palabas ng bakuran. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi ko man lang siya tiningnan. Humarap ako sa stroller ni Miguel, dahan-dahang hinawakan ang maliit na daliri ng aking anak at inayos ang kanyang kumot habang sa labas ay naririnig ang malakas na pagsarado ng bakal na gate ng aming bahay. Pagkaraan ng 2 oras, dumating ang aking abogado na may dalang mga bagong papeles mula sa family court. Inabot niya sa akin ang isang pormal na utos mula sa hukom. Tuluyan ng tinanggalan si Arturo ng karapatan sa parental custody at visitation rights dahil sa pampublikong pangingialam, pagnanakaw ng pondo ng pamilya, at pagpapabaya sa kalusugan ng bata. Kasama rin sa sobre ang isang pormal na kontrata mula sa Santos Group. Ako ay pormal nang itinalaga bilang Chief Managing Partner ng Santos Financial Advisory Services, ang bagong kumpanya na maghahawak ng mga malalaking korporasyon sa BGC at Makati. Tumingin ako sa bintana ng aking bahay. Ang gabi ay tahimik at ang kalye sa labas ay malinis na. Ang pinto ng aking purong nakaraan ay tuluyan ng nagsara para kay Arturo at ang pinto ng aking rurok na tagumpay ay pormal ng bumukas. Ang mabigat na pagbagsak ng gawa sa kahoy na martilyo ng hukom sa mesa ay mabilis na yumanig sa buong silid ng Makati Regional Trial Court. Ang tunog na iyon ang naging pormal na hatol sa 5 taong pagnanakaw, pagsisinungaling at pagtataksil ng pamilya Wolf. Nakatayo si Arturo sa defendant's box. Nakasuot siya ng isang murang barong na maluwag sa kanyang pumapayat na katawan. Ang kanyang mga mata ay balot ng matinding kaba habang binabasa ng clerk of court ang pinal na desisyon ng hukom. Wolf Architecture Corporation is hereby declared insolvent and bankrupt. All corporate assets, properties, and vehicles are ordered foreclosed and seized by the state to pay the outstanding debts, tax penalties, and civil liabilities. Idineklara rin ng hukom ang pagkakakulong ni Arturo sa loob ng 2 taon para sa kasong falsification of public documents at tax evasion, kasama ang pormal na pagbawi sa kanyang lisensya bilang arkitekto sa buong Pilipinas. Napaluhod si Arturo sa loob ng wooden box. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinititigan ang kanyang abogado na humihingi ng reconsideration. Ngunit mabilis na umiling ang hukom. Sa labas ng courtroom, sa maliwanag na pasilyo ng Hall of Justice, nakaupo si Doña Milagros sa isang wooden bench. Hawak niya ang isang pen habang pilit na pinipirmahan ang mga papeles ng foreclosure para sa kanilang ancestral house sa Forbes Park. Ang pamilya Wolf na dating nagmamataas sa lipunan ng Maynila ay tuluyan ng pinalayas sa kanilang sariling tahanan upang pambayad sa mga naghabol na loan sharks. Ang dating maotoridad na ginang ay umiiyak ng walang kaimik-imik. Ang kanyang mataas na hiya at pride ay tuluyang nadurog sa harap ng mga guwardya at taong naglalakad sa pasilyo. Sa kabilang dako ng kalsada sa tapat ng korte, nagkaroon din ng kaguluhan. Ang mga sheriff ng korte kasama ang mga pulis ay pormal na naglagay ng eviction notice sa luxury apartment ni Clarissa sa BGC. Ang kanyang mga mamahaling designer bag at damit ay nakatumpok sa gilid ng bangketa, habang ang mga reporter ay patuloy na kumuha ng litrato sa kanyang pag-iyak. Si Clarissa, na dating nangarap na maging may bahay ng isang mayayamang arkitekto, ay naiwang walang bahay, walang pera, at balot ng pampublikong kahiya-hiya. Dahan-dahan akong lumabas ng pintuan ng Makati Regional Trial Court kasama si Doña Imelda Santos at ang aming mga legal advisors. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting suit. Ang init ng sikat ng araw sa Maynila ay dumaan sa aking mukha. Napatigil ako sa gitna ng malaking hagdanang gawa sa marmol sa tapat ng korte. Tumingin ako sa malawak at bughaw na kalangitan. At huminga ako ng napakalalim. Isang malinis, malaya, at walang anumang dusa na paghinga matapos ang ilang taong pagtitiis. Sa wakas, malaya na ako.
Habang inieskorta ng mga pulis si Arturo patungo sa van ng kulungan, nakita niya ako mula sa malayo. Sinubukan niyang sumigaw at tawagin ang aking pangalan sa mahinang boses. Maribel, Maribel, tulungan mo ako. Ngunit hindi man lang ako lumingon, ang boses ng lalaking sumira sa kanyang sariling pamilya ay wala ng kahit anong halaga sa aking buhay. Pumasok ako sa loob ng kotse ni Doña Imelda. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kotse, nakalatag ang pinakabagong pahayagan sa Maynila na may malaking balita sa harapang pahina. Former promising architect Arturo Wolf declares bankruptcy and faces imprisonment for corporate fraud. Tumingin ako sa bintana habang ang kotse ay dahan-dahang nagmamaneho patungo sa Bonifacio Global City. Ang nakaraan ay pormal nang nagwakas at ang aking tunay na tagumpay ay magsisimula na. 5 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng malaking glass wall ng aking executive office sa 40 palapag ng isang kilalang skyscraper sa Bonifacio Global City. Sa malinaw na salamin, nakatatak sa gintong mga letra ang pangalan ng aking sariling kumpanya, M. Wolf Financial Advisory Services. Hindi na ako ang babaeng dating nagtitiis sa silid ng bahay habang binabawasan ang sariling halaga. Ngayon, ako ang isa sa mga pinakatinitingalang female financial strategists sa buong Maynila. Sa nakalipas na 5 taon, hindi lamang ako nagtayo ng isang maunlad na negosyo, kasama si Doña Imelda Santos. Nagtatag din ako ng isang pribadong pundasyon na nagbibigay ng libreng legal at financial assistance para sa mga kababaihang Pilipina na naging biktima ng pang-aabuso sa pera, fraud at pagtataksil ng kani-kanilang mga asawa. Ang bawat babaeng natutulungan kong makatayo sa sarili nilang mga paa ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay ang pagpapanatili ng sariling dangal. Bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok ang 5 taong gulang na si Miguel kasama ang aking sekretarya. Ang aking anak ay lumaking napakalusog, napakatalino, at may napakasayang ngiti sa kanyang mga labi. Mama, ang sigaw ni Miguel habang patakbong lumalapit sa akin at yumayakap sa aking binti. Yumuko ako at niyakap ang aking anak nang may matinding pagmamahal. Inabot niya sa akin ang isang papel mula sa kanyang bag na ginawa niya sa kanyang preschool class ngayong araw. Ito ay isang guhit ng 2 tao. Isang matangkad na babaeng nakasuot ng pulang bestida na nakahawak sa kamay ng isang maliit na bata sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Sa ibaba ng papel, nakasulat ang mga malalaking letra sa kanyang sariling sulat kamay. My hero, Mama. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Inilagay ko ang guhit ni Miguel sa loob ng isang mamahaling silver frame at ipinatong ito sa gitna ng aking mahogany desk, sa tabi mismo ng aking CEO plaque. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Doña Imelda Santos sa aking opisina para sa aming quarterly board meeting. Habang umiinom kami ng mainit na tsaa sa balkoni ng aking opisina, tumingin sa akin si Doña Imelda ng may matalino at malalim na mga mata. Maribel, may balita ang private investigator ko tungkol kay Arturo, ang mahinahon niyang pahayag. Tumingin ako sa kanya nang walang anumang panginginig sa aking mukha. Ang pangalang iyon ay wala ng kahit anong sakit na maidudulot sa aking puso. Nakalabas na siya sa kulungan 2 buwan na ang nakalipas matapos isilbi ang kanyang parusa, ang patuloy ni Doña Imelda. Nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang bahay, ang kanyang lisensya, at ang kanyang mga kaibigan sa Maynila. Ayon sa ulat, lumipat siya sa isang maliit na baryo sa Laguna. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang simpleng hardinero sa isang maliit na halamanan, nagtatanim ng mga bulaklak at nagpoprotekta ng mga puno para sa kakarampot na kita araw-araw. Nakinig ako ng tahimik. Wala akong naramdamang galit, wala ring katuwaan sa kanyang paghihirap. Ang akin lamang naramdaman ay ang pinal na kapayapaan ng isang taong tuluyan, nang nakalaya sa nakaraan. May kanya-kanya tayong kapalaran, Tita Imelda, ang banayad kong sagot. Ang mahalaga, malayo na kami ni Miguel sa anino ng kanyang mga kasalanan. Gabi na nang makauwi kami ni Miguel sa aming magandang tahanan sa Forbes Park. Ang bahay na itinayo ko mula sa sarili kong pagsusumikap at walang anumang kinalaman sa pamilya Wolf. Habang naghahanda ako ng hapunan sa kusina, inabot sa akin ang aming kasambahay
ang isang sobre na dumating sa pamamagitan ng provincial mail. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, kundi ang stamp lamang ng post office mula sa isang bayan sa Laguna. Dahan-dahan kong binuksan ang sobreng gawa sa simpleng papel. Sa loob ay walang sulat, walang anumang mensahe. Ang tanging laman ng sobre ay isang tuyong bulaklak ng sampagita. Tuyo, ngunit naglalabas pa rin ng banayad at nostalgic na amoy ng nakaraan at ng matinding pagsisisi. Inilagay ko ang bulaklak sa ibabaw ng mesa. Ang matamis na amoy ng sampagita ay dahan-dahang kumalat sa aking tahimik na tahanan, na para bang isang maingay na paalala ng isang taong naiwan sa alabok ng kanyang sariling maling desisyon. 10 taon pa ang dumaan sa aming buhay. Si Miguel ay 15 taong gulang na binatilyo na ngayon. Matangkad, matalino at may napakalalim na pag-unawa sa buhay. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang parehong katatagan na itinaguyod ko sa loob ng 15 taon. Isang gabi sa aming silid-aklatan, lumapit sa akin si Miguel habang ako ay nagbabasa ng mga ulat ng kumpanya. Ma, ang mahinahon niyang pambungad sa boses, na nagbabago na patungo sa pagiging lalaki. I want to go to Laguna. Nalaman ko kung saan nakatira ang biological father ko. I don't want to hate him, Ma. Gusto ko lang siyang makita ng personal para formal kong maisara ang kwentong yon sa aking buhay. Tumingin ako sa aking anak. Wala akong naramdamang kaba o takot. Ang pagpapalaki ko sa kanya ay nakasalalay sa katotohanan at dangal. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Miguel, ang sagot ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Sasamahan kita patungo doon, ngunit maghihintay ako sa loob ng kotse. Kinaumagahan, nagmaneho kami patungo sa isang tahimik at simpleng bayan sa Laguna. Ang kalsada ay napapalibutan ng mga puno at mga luntiang bukirin. Huminto ang aming kotse sa tabi ng isang maliit na nursery, ng mga halaman sa gilid ng daan. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko si Arturo. Nakatayo siya sa gitna ng mga patak ng tubig mula sa Jose. Nakasuot siya ng lumang kamiseta na may mantsa ng lupa, punit-punit na maong, at may suot na basag na sombrero laban sa init ng araw. Ang kanyang balat ay maitim at sunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay kasarapan sa pagtatanim ng kalamansi at sampagita. Wala nang natira sa dating mayabang at eleganteng arkitekto ng Maynila. Mukha siyang matanda ng 20 taon sa kanyang tunay na edad. Isang lalaking balot ng matinding pagod, lungkot, at walang katapusang pagsisisi. Bumaba si Miguel sa kotse at dahan-dahang naglakad patungo sa bakuran ng halamanan. Nang marinig ni Arturo ang mga hakbang sa lupa, lumingon siya at pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang lumang panyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, napatigil si Arturo. Ang Jose sa kanyang kamay ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha ng binatilyo. Isang mukha na nakakahawig ng kanyang sariling kabataan, ngunit may matalas at maayos na mga mata ng aking pamilya. Miguel, ang utal at nanginginig na boses ni Arturo. Miguel, ikaw ba yan, anak? Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Arturo. Tumakbo siya ng bahagya patungo kay Miguel, ngunit napatigil siya sa layong 2 metro, nahihiyang lumapit dahil sa dumi ng kanyang damit at kamay. Miguel, patawarin mo ako? Ang hikbi ni Arturo habang napaluhod sa gitna ng kanyang mga halaman. Araw-araw kitang naiisip. Araw-araw kong pinagsisisihan ng araw na iniwan ko kayo ng mama mo. Wala akong kwentang ama. Tumingin si Miguel sa kanyang ama nang may kumpletong kaginhawaan at respeto sa mukha. Walang galit sa kanyang boses, wala ring pagmamataas. Naparito ako, hindi para magalit sa iyo, Arturo, ang mahinahong pahayag ng aking anak. Gusto ko lang makita kung sino ang lalaking tinalikuran kami noong ako ay nag-aagaw buhay. At para sabihing, hindi mo na kami kayang saktan pa. My mother gave me everything. May maganda at maunlad akong buhay. Umiyak si Arturo ng mas malakas. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, pinitas niya ang isang sariwang kalamansi mula sa pinakamalapit na puno at inabot ito kay Miguel bilang isang maabang alay. I planted this for you. Ang bulong ni Arturo habang iniaabot ang prutas.
Inaalagaan ko ang mga halamang ito araw-araw habang inaisip ko kung gaano ka nakalaki. Tinanggap ni Miguel ang kalamansi ng may respeto. Ngunit dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng wooden bench sa tabi ng halamanan nang hindi kinakain. Did you ever miss me? Ang huling tanong ni Miguel. Every single day of my life, Miguel. Every single second ang sagot ni Arturo habang nakahawak sa kanyang dibdib. Tumingin si Miguel sa kanya sa huling pagkakataon, tumango ng bahagya, at dahan-dahang tumalikod upang maglakad pabalik sa kotse. Tumingin si Arturo sa direksyon ng itim na SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa likod ng may kulay na salamin ng bintana, nakita niya ang aking kaanyuan na tahimik na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Humakbang si Arturo ng isang beses patungo sa kotse, pilit na naghahangad ng kahit isang sulyap ng pagpapatawad. Ngunit hindi ako bumaba ng kotse. Hindi ko binuksan ang pinto. Tiningnan ko lamang siya nang may ganap na kapayapaan sa aking puso. Habang ang kotse ay dahan-dahang nagmamaneho palabas ng probinsya, iniiwan si Arturo na nakatayo sa gitna ng alikabok at ng kanyang sariling halamanan ng pagsisisi. Bago man tuluyang makalayo ang aming kotse mula sa maliit na halamanan sa Laguna, mabilis na tumakbo si Arturo patungo sa gilid ng sasakyan. Inihampas niya ang kanyang mga nanginginig na palad sa salamin ng bintana, habang ang mga luha ay patuloy na pumupuno sa kanyang mga mata. Maribel, pakiusap! Kausapin mo ako kahit isang minuto lang, ang sigaw ng kanyang boses na narinig mula sa labas. Tumingin ako kay Miguel, bahagyang tumango ang aking anak, na para bang sinasabing handa na rin siyang makita ang pinal na pagtatapos ng kwentong ito. Pinatigil ko ang kotse sa tabi ng kalsada. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas ako. Nakatayo ako sa gitna ng mababang alikabok ng kalsada sa probinsya. Nakasuot ako ng isang eleganteng cream-colored dress, maayos ang buhok, at ang aking balat ay kumikinang sa ilalim ng hapon. Ako ay mas maganda, mas bata tingnan, at mas masaya kaysa noong mga taong nakagapos pa ako sa aming kasal. Yumuko si Arturo sa harap ko. Hindi man lang niya kayang itaas ang kanyang tingin upang harapin ang aking mga mata. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay nababalutan ng putik, malayo sa aking malinis at mamahaling sapatos. Maribel, ang pabulong niyang boses na balot ng matinding kahiya-hiya. Patawarin mo ako sa lahat ng sinira ko. Nawala ang lahat sa akin dahil sa sarili kong kabaliwan. Nawala ang kumpanya ko, ang pangalan ko, ang aking ina, at ang pamilya ko. Araw-araw akong nabubuhay sa kadiliman dahil sa katotohanang itinapon ko ang pinakamagandang bagay sa aking buhay. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking dating nagmamataas, at nag-isip na wala akong halaga kapag wala siya ay nakaluhod na ngayon sa aking paanan. Ngunit wala akong naramdamang pagmamataas. Wala ring galit o puot. Ang naroon lamang ay ang malinis at hindi matitinag na kapayapaan ng isang babaeng nakakilala na sa kanyang tunay na halaga. Arturo, ang banayad kong boses na dumaan sa hangin ng probinsya. Hindi ko kailangang makita kang nagdurusa para maging masaya ako. Hindi ako nabubuhay para sa paghihiganti sa iyo. Tumingin si Arturo sa akin nang may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Ang tunay kong tagumpay, ang patuloy ko habang nakatitig sa kanya ng direkta, ay nangyari noong gabing iyon sa ospital. Noong araw na na-realize ko na hindi ko kailangang sirain at ipagpalit ang sarili kong dangal para lang panatilihin ang isang dula-dula ang pamilya. I don't hate you, Arturo. You are just a stranger who taught me how strong I truly am. Napatakip ng mukha si Arturo. Napaluhod siya ng tuluyan sa alabok ng kalsada habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagtangis. Tumalikod ako nang walang anumang pag-aalinlangan. Pumasok ako sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Inayos ko ang aking rearview mirror. Sa malit na salamin, pinanood ko ang naglalahong figura ni Arturo na nakaluhod sa gitna ng kalsada sa Laguna, habang ang aming sasakyan ay mabilis na lumalayo. Kinuha ni Miguel ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit. "Where are we going now, Ma?" ang tanong ng aking anak habang nakangiti sa akin. "Sa airport, Miguel," ang sagot ko habang pinapaitaas ang aking baba ng may labis na karangalan. May keynote speech pa ako bukas sa International Women in Business Summit sa Singapore.
Pumasok ang aming kotse sa malaking highway patungo sa Maynila. Ang makina ng sasakyan ay banayad na tumatakbo patungo sa aming malawak, maliwanag at walang hanggang bukas. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi ng Noche Buena sa aming tahanan sa Forbes Park. Ang buong bahay ay nababalutan ng maiinit na dilaw na ilaw at ang hapagkainan ay pinalalamutian ng masaganang pagkaing Pilipino. Mainit na sinigang, adobo, puto bumbong, bibingka, at masarap na hamon. Sa paligid ng mesa, nakaupo ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Si Doña Imelda Santos na naging pangalawang ina at gabay ko sa negosyo, ang aking mga matatapat na kaibigan at kasamahan sa kumpanya, at ang aking anak na si Miguel. Wala rito ang mga taong dinala lamang ay dula-dulaan at kababawan. Ang talahanayang ito ay nakalaan lamang para sa mga taong may malinis na puso. Ibinaba ko ang isang lalagyan ng prutas sa gitna ng mesa. Tumingin sa akin si Miguel, itinaas ang kanyang baso ng juice, at nagwika sa harap ng lahat. "Ma," ang panimula ng aking anak, habang nakatitig sa aking mga mata ng may matinding pagmamahal. Nung bata ako, akala ko ang pamilya ay kapag kumpleto ang mga pangalan sa pormal na papel at nakatira sa iisang bubong ang lahat. Pero ngayong malaki na ako, naintindihan ko na ang pamilya ay kung saan hindi mo kailangang magdusa o magpakamartir para lang maging sapat. Family is where you are respected, safe, and truly loved. Naramdaman ko ang init sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na kagalakan at pasasalamat. Inabot ko ang isang maikling kandila at dahan-dahan ko itong sinindihan sa gitna ng hapagkainan. Ang maliliit na apoy ng kandila ay nagbigay ng banayad na liwanag sa aming mga mukha. Sa gabing ito, napag-isipan ko ang buong paglalakbay ng aking buhay. Natanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba si Arturo? Na-realize ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang papapasukin mo muli sa iyong buhay ang taong sumira sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapatawad sa aking sarili. Ang pagpapatawad sa batang Maribel na dating naniwala na kailangan niyang ibaon ang sariling pangarap at dangal para lamang panatilihing buo ang isang dula-dulaang pamilya. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging masyadong mabait sa maling tao. At sa sandaling iyon, tuluyan kong pinalaya ang aking kaluluwa mula sa anumang pait at galit. Si Arturo ay nananatili sa kanyang maliit na halamanan sa Laguna, kasama ang kanyang tuyong sampagita at ang hindi matatapos na pagsisisi. Si Doña Milagros ay nabubuhay sa tahimik na paglimot ng lipunan. Si Clarissa ay natuto sa pinakamaitim na paraan tungkol sa kabayaran ng kasakiman. Sila ay mga anino na lamang ng nakaraan na hindi na kailanman makakapasok sa aking kasalukuyan. Nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Hindi dahil sa naghiganti ako, kundi dahil pinili kong maging maawain at matapat sa aking sariling halaga. Para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugang dapat mong isakripisyo ang sarili mong dangal at kaligayahan. Hindi mo kailangang maging martir para maging isang mabuting ina o mabuting babae. Manatili kang matatag. Gamitin mo ang iyong kaalaman at rasyonal na pag-iisip bilang iyong sandata. At higit sa lahat, alalahanin mo, ikaw rin ay karapat-dapat sa pagmamahal, respeto, at isang malayang buhay na ikaw mismo ang nagtatag. Tumingin ako kay Miguel na nakangiti sa aking tabi. Inabot ko ang kanyang kamay at sabay kaming huminga ng malalim sa gitna ng pagdiriwang ng aming bagong buhay.